Samantala, naghain na po ng motion ang oposisyon sa Senado para masimulan na po agad ang impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Kinikwestiyon nito ang patuloy na pagkakaantala ng paglilitis sa nasabing impeachment complaint. Mayan Corvera sa balitang niya, nag-uulat live mula sa Senado. Mayan. Ali, tumagal ng halos sa 3 oras ang debate sa motion ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na humihiling na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court at manumpa na ang mga senador bilang mga hukom. Yan ay para masimulan na rin ang proseso sa paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment, Mr. President. That's the motion, Mr. President. Hiniling ng minority bloc na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court para masimulan ang pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos matalakay ang agenda, tumayo si Senator Coco Pimentel sa sesyon ngayong hapon para questionin ang nangyayaring delay sa pagdinig sa impeachment complaint. Sabi ni Pimentel, hindi na si Duterte ang nililitis ngayon kundi ang mga senador. Because of the impeachment case against the Vice President, the Senate itself is now on trial. The reputation and dignity of this institution we hold so dear, painstakingly built up by the many senators who have served us, together with our own efforts, are now being attacked online and in the real world out there. Kinukasyon ni Pimentel ang delay na mag-convene ang Senado bilang impeachment court gayong mahigit 4 na buwan na ang nakalilipas matapos maihain sa kanila ang reklamo noong February 5. Inisa-isa niya ang mga reklamo laban kay Duterte na nakapaloob sa inihaing articles of impeachment ng Kamara na ani mga seryosong aligasyon. Sabi ni Pimentel, batay sa Article 11, Section 6 ng Saligang Batas, walang sinasabi na hindi sila pwedeng mag-convene kung walang sesyon. The Senate President refused to convene the Senate as the impeachment court from February to May 2025 because he believes that the Senate could not act on the articles of impeachment while it was not in legislative session. We have an honest difference of opinion on this matter. Ang motion ni Pimentel sinigundahan ni Senator Riza Hontiveros pero nauwi ito sa debate ng mga mambabatas. Tanong ng mga senador na kaalyado ni Duterte bakit daw puro pro-impeachment group ang pinakikinggan. Paano naman daw ang mga kababayang ayaw sa impeachment process? Sabi pa ni Senator Robin Padilla maghahain siya ng resolusyon para maibasura ang reklamo. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, taong bayan, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sinasabi nila. Taong bayan, hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Pero sabi ni Senator Juan Miguel Zubiri, hindi pinag-uusapan dito kung guilty o hindi si Duterte, kundi ang kanilang mandato na dinggin ang nakahaing reklamo. Pero ang punto dyan ay dadaan tayo, kailangan natin dumaan sa constitutional process
that was given by our forefathers when they wrote the 1987 Constitution. Yun lamang po, huwag na po natin patagalin pa. At sa tingin ko, isa pang tanong ay pwede ba ito tumawid sa 20th Congress? Personally, I've said this to the media, I said, personally, I think hindi siya pwedeng itawid sa 20th Congress. Na kung pwede, pagdebatian na natin yan na yun. Kung gusto nyo, hanggang petsa 30 ng Hunyo, araw-gabi, nandito tayo. Let us follow our constitutional mandate of the Constitution. Iginiit naman ni Senate President Francis Escudero na dapat bago mag-convene, mabasa muna ang Articles of Impeachment sa open session na yan ay mangyayari sa June 11 sa huling araw ng sesyon bago sila makapag-convene. Pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinyon. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamos in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. Binanata naman ng mga senador si Escudero dahil sa pagtanggi na magpatawag ng all-member caucus para sana plantsahin ang gusot bago sumalang sa plenaryo. Since 1998, we would always discuss important matters in a caucus. We should meet in a caucus and then discuss things in plenary. A caucus doesn't mean we're keeping... Ang ibig sabihin, pwede naman tayo mag-double time sa trabaho, pwede tayo magtrabaho sa umaga ng legislative work, hapon, impeachment court. Pero walang linaw as of now. Kaya hindi namin alam. Katulad nga, you were a bit late, sabi ko, we just passed the Bicameral Conference Committee report. With this Bicameral Conference Committee report, kung itutuloy natin yung gusto ng minority, wala na yun. That means all the work that we put to pass this very important education measure, inalagay na lang natin sa basurahan yan at babalik na naman yan sa 20th Congress because as far as we're concerned, legislation ends on June 30. Kung hindi nyo natapos yan, back to zero kayo for the 20th Congress. So these are the things that we want to have a clearer picture from our leadership. Kanina nagrally sa labas ng Senado ang iba't ibang grupo na nananawagan sa mga senador na gawin ang kanilang constitutional mandate na dinggin ang inihayang impeachment case. Plano raw nilang mag-vigil hanggang sa huling araw ng sesyon. Ali, pagkatapos na tumayo at makipagdebate ng halos 10 senador ay nagsalita si Senate President Francis Escudero. Inilatag niya yung kanyang ginawang timeline at sinabi niya nung inilatag ito, wala naman sino man sa mga senador ang tumutol at nakapagtataka na bakit ngayon sila nagrereklamo. Ang desisyon ng Senate leadership ay idaan sa botohan itong motion ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hanggang ngayon yan ay hindi pa nangyayari. Nasa lounge ngayon ang mga senador at nagpupulong. Hindi natin alam kung makakakuha sila ng sapat na numero dahil sa as of 7 p.m. 13 sa mga senador ang present dito sa plenary. Ali. So ang hinihintay natin dahil sila nga ay nagpupulong, ikamo, naka-break, sa pagbalik nila dyan sa hall, ano ang aasahan nating didesisyonan ng mga senador na lalabing 3 lang naman? At kung ano ang magiging epekto kung 13 lamang yung magdidesisyon ngayon? Sabi ni Senator Jingo Estrada, Ali, idadaan sa botohan yung motion ni Senator Coco Pimentel pero hindi nga lang natin alam kung may sapat na numero. Ano man daw ang maging resulta ng botohan, sabi ni SP Escudero, dapat igalang ng kanyang mga kapwa mambabatas. Okay, maraming salamat. Mean Corvera, nag-uulat live. Antabayan na natin ang pagbabalik ng mga senador natin. Nag-uulat live mula sa Senado.